Yes, yes. With the Dear colleague, permission, Senator Grace Poe is recognized. with the permission of the body and the leadership of the Senate, I rise on a matter of personal and collective privilege. Yes, please proceed, Your Honor. Mr. President, dear colleagues, 20 years ago this month, a phone call changed the course of our country's history. To jog our collective memories, recorded phone calls between a presidential candidate who was then trailing behind the votes and then election Commissioner Virgilio Garceliano resulted in the biggest electoral crisis this country has ever seen. To be specific, there were around 15 calls, but it was one phone call that echoes in our history forever as Hello Garci. The ignominy still rings today, and its brazenness echoes in eternity. In Hello Garci, a leader who had placed her hand on the Bible to swear before God and people that she will obey the laws of land was clearly heard shopping for votes to salvage an electoral debacle. Dito sa Pilipinas, may kasabihan tayo na walang kandidatong natatalo, puro nadadaya lang. Pero sa pagkakataong ito, hindi lamang nahuli ang magnanakaw sa akto, nagsorry pa. The phone call recorded a woman's voice panic buying for votes. In fact, it recorded a presidential nominee pressing election Commissioner Garceliano, who was on the other end of the line, to produce 1 million votes. The call echoed a haggling for more votes. To quote, the transcript would show, yung dagdag, yung dagdag. It was not a polite conversation one would expect between a sitting president and a constitutional officer. To 85 million eavesdropping Filipinos, it confirmed an open secret about our elections, that votes can be bought and, for those that could not be bought, can be changed. At a time when ballots were manually counted, Garceliano, though he was no tabulating machine, meekly gave his assurance that 1 million votes would be reflected in the certificates of canvass, COC. True enough, some of the COCs, or now certificates of cheating, were later transmitted to Congress, standing as delivery receipts of the votes that were ordered. And when discrepancies were pointed out during the congressional canvass, they were ignored and buried under an avalanche of noted, noted, noted. And that was how Filipinos lost the election in 2004. The loser was proclaimed winner. Kung malaki ang tinaya, mas malaki ang kailangang ikubra. Huwag sana mabaon sa limot na ang Hello Garci scandal ay nanganak ng sandamakmak na impeachment complaints, isang bonggang fertilizer scam worth 728 million pesos, PhilHealth card scam worth 530 million pesos, and the North Rail project worth $503 million para lang may pambayad sa mga tumulong mag-deliver ng boto at maging ang lisensya para sa Maguindanao Massacre. In short, it was the people who paid for the crimes of the Hello Garci actors. Mr. President, a good 2 decades have passed since the Hello Garci was pulled off, and I'm recalling it today not as a daughter of a decent man who was robbed of votes, but as a senator of the Republic who believes it is her duty not to let this blot in our history fade from the nation's memory. In doing so, I'm just taking the cue from my father, who died heartbroken for the people who were let down by the system. But while the father may have forgiven those who did him wrong, the daughter will never forget the names nor the crimes that were committed to our people. More than the need to move on, we must move forward, because I believe it is not the passing of time that heals wounds or mends wrongs. It can only be cured if we apply remedies that will prevent it from happening again, of lessons so powerful that it deters repetition by sanctions that await those who try to commit it once. Tragedies ought to be teachable moment for us, and the Hello Garci episode should have birthed laws that would prevent it from revisiting us.
But on this, I am sad to note it did not fully happen. Yes, there were laws passed, like poll computerization and minor fixes, but the biggest scourge, the buying of votes, has not been purged out of our politics. Our counting may have turned electronic, but our machines are fast aging. Aside from technological reforms, a lot more needs to be done in our electoral landscape. These include redefining what electoral crimes words like premature campaigning, vote buying, and vote selling cover. Campaigning should effectively start as candidacy is filed, and vote buying should include all possible modes like the buying of votes through e-wallets. And we saw in 2022, electronic na po ngayon, Mr. President. On this note, I will be filing a bill which shall prohibit vote buying and selling through electronic means or yung mga pagbili ng gamit ang GCash or Maya. So, mga kaibigan, sa mga wala pong idea kung ano po itong ating nire-review, ito pong si Grace po ay anak po ng dating daking FPJ na tumakbo po bilang presidente noong 2004 at natalo po kay Gloria Arroyo sa isang malaking iskandalo po ng dayaan sa Pilipinas na tinatawag pong Hello Garci. Ngayon, sinasabi nitong si Grace po na wala namang nangyari, no, sa mga lumipas na panahon. Meron daw pong electoral reform ng electronic election. However, talabak pa rin ang vote buying. Sa akin po, bago po mawala yung aking opinion ukol dito, mga kaibigan, para sa akin, ito naman ako nire-respeto ko yun, kinikilala kong nagkadayaan talaga kasi nga tama naman siya, nag-sorry. Mga kaibigan kasi, for me, another grandstanding ito nung hindi natin alam kung ilang termino na si Grace po, no? Oh. 'Di ba? Baka tatakbo pa ba siya ng senador kasi kakapanalo niya yata, no? So, ang akin lang dito, mga kaibigan, kung kailan malapit na eleksyon, 'di ba? Tama naman na papanagutin natin yung katulad niyan, yung meron siyang panukala na yung electronic vote buying ay gagawin niyang batas. Pero mga kaibigan, kung ang vote buying na sinasabi, hindi mo kayang pigilan yan. Di ba? Hindi mo kayang pigilan ang vote buying. Kung meron kang batas, paano mo mapipigil yung pamamaraan nung magbo-vote buying? Kasi katulad nito, tuwing eleksyon mga kaibigan, ang botante ay lumalapit sa politiko at humihingi ng tulong. Okay? Ngayon, ang politiko, mga kaibigan, pag hindi tumulong yan, hindi makakakuha ng boto. So, ang sasabihin ng politiko, okay, bibigyan kita ng tulong pero wag mo nang ipagsabi. Tama? Ngayon, campaign period yun. Technically, vote buying yun. Pero, on the other hand, sasabihin ng mga tao, tulong yun eh. Di ba? Another form of vote buying. Kung may nangangailangan ng tulong, nagkataong kampanya, sasabihin niya, Senador, nasa ospital po yung anak ko, tulungan niyo po kami. Tama? Iiwas yung tao sa mga ganong sitwasyon. May humihingi ng tulong. Di ba? Iiwasan mo yung emergency na humihingi ng tulong. Ngayon, ang tendency, kung may taong gustong tumulong, pag tinulungan niya, another form of vote buying pa rin yun kung nasa campaign period. Lalo na kung kandidato siya. So, hindi ko makita yung logic na gigil ngayon si Senadora Grace po na tungkol sa issue na to. Yung premature campaigning, ginagawa naman na ni Amy Marcos ngayon yan. Di ba?
ng kasamahan niya. So, anong tingin ng ibang mga kapwa niya politiko dito? This is a grandstanding to probably maka-caught up ng attention. Nandiyan naman yung sincerity sa kanya, pero another thing mga kaibigan is, of course, hindi mawala yung essence ng kanyang vengeance, di ba? Yung ano niya to himutok niya to sa nangyari sa tatay niya. So parang may attach ng personal yung kanyang atake kay Gloria Arroyo. Anyway, ituloy muna natin, di ba? So much must be done in so little time. We are fast approaching the midterm national elections next year, and yet the landscape has not changed much since the electoral crisis 2 decades ago. It is when we fail to act immediately that the Hello Garci crisis continues to haunt us. There were many impeachment complaints, but no one was pushed for this crime. The guilty remains in power, taking refuge in our collective amnesia to delete our memory on the wrongs they have committed. Pagala-gala pa rin si Garci, parang wala lang nangyari. Matagal kong pinag-isipan kung sasariwain ko uli itong mapait na yugto. Ngunit hindi ito isang personal na bagay lamang. Ito ay kasaysayan na dapat hindi malimutan, dapat magsilbing aral sa bago at darating pang henerasyon. History is neither political nor personal. Hindi na memersonal ang kasaysayan. Isinasaad lamang kung ano ang nangyari. Paalala ito sa atin na dapat mamili kung anong legasiya ang nais nating iwanan sa ating mga anak. Today, let history show us the way. Here is a film presentation that details the events that unfolded in 2004. But before that, I would like to thank... Well, go ahead first with the film presentation. I-mute ko lang to kasi may music Ako po si Fernando Cordero. Nalalaho sa pagkakululo. So, ayan po yung mga pangyayari noon, mga kaibigan, no mga nagkalaban sila dito ni Gloria. Ayan yung panahon po na nanalo si Gloria Arroyo dito. Ayan sila Jody Venecia noon. Okay, mas mataas po siya, pero mag-compensate po sa lalaw yun. So, will I still lead by more than 1 M? Okay, unless it's that advantage, ma'am. Hindi naman lang natin sa atin. We are now sympathetic to us. Pero yung advantage of that. We will get in advance. Kakapin mo natin kung ano ang kanila. Sir, can we just clarify? So Yung you're advance, yung saying advance. that it was indeed the President's voice? That's the President's voice. May nang naalala ko po doon sir merong daw nangyari na ting hocus-pocus po sa mga botohan. Malaking bandarayang nangyari. Natabunan yung dapat na mga magagandang plano. Maliwanag naman di ba? Nag-absorry pa nga, di ba? GMA lost heavily in the Lingayen-Lucena corridor, in spite of the rampant vote shaving in regions 1 to 5 and NCR. In order to win, she needed more than just the additional 951,695 voters in the PCIB area. GMA needed Mindanao, which undoubtedly was FPJ territory. And this is why GMA made at least 15 calls to Garci. So yan po yung pangyayari noon mga kaibigan 15 tawag kay Garciliano. Ngayon, fast forward tayo, meron pong Garci ulit sa Comelec, Garcia naman. So will I still lead by more than 1 M? 42 or 45% had so many votes for FPJ, pero yung 100% for in the congressional count
he has even less votes. Imposible yun eh. So there's something wrong there. Right away, that should be checked out. I didn't need the Garci tapes to convince myself that GMA's administration party had cheated. Talagang nandaya si Garci dito, si Gloria, di ba, mga kaibigan? Oh. Hello, ma'am. Hello. Doon sa Lanao del Sur at sa Basilan, hindi lang nagmamatch yung SOB sa COC. Ayaw ko lang kung sa atin pabor o hindi. Kasi doon naman sa Basilan, sa Lanao Sur, itong ginawa nila na yung pagpataas sa inyo, hindi naman maayos naman ang paggawa eh. So nagmamatch? Oo. Sabi nga po. Oo, so nagmamatch, sabi ni. Grabing dayaan to, mga kaibigan. Grabing dayaan to. Gloria Arroyo to. Po nila sa Mindanao, zero daw si PJ. Pero hindi po naniniwala ang taong bayan ng zero doon. The ERs of Puna Bayabao showed FPJ with 42% of the votes, but the municipal COC and provincial SOVs give GMA 100% of the votes and 0 for FPJ. In this statement of votes by city or municipality from Puna Bayabao, 100% of the votes are for GMA, and all other candidates score 0. This is a statistical impossibility. Di ba, mga kaibigan? Alam po ninyo, noong panahon nitong 2022 election, nangyari din po ito kay Leni Robredo. Pinakita ni pangalan nito ni General Rio yan. 'Di ba? Usually, mga kaibigan, yung statistics na yung improbability ng statistics na 80%, perfect 80% na pupunta kay Marcos sa lahat ng presinto. 'Di ba? Kaya yung dayaan, mga kaibigan, hanggang ngayon dayaan pa rin. Nagkataon lang na ito si Grace po, syempre, apektado yung tatay niya, ilalabas niya. Kasi mga kaibigan, kung may plano siyang tumakbo sa susunod, baka mahirapan siyang, di ba, manalo. O isipin mo to, sa isang lugar sa Puna Bayabao, 4,700 voters, lahat yun kay Gloria napunta. 0 yung ibang, hindi man lang binigyan ng ibang numero, yung ibang kandidato. Lahat ng kumandidato no, si Villanueva, si Rocco, si Fernando Po, tsaka si Lacson, 0 sila. Nakita natin sa election return, may boto ang ibang mga kandidato. Hindi lang si Fernando Po ang may boto, pati si Villanueva. Lahat ng kandidato may boto. Yung si Juan, Gloria Macapagal, PLD. Lahat ng Lanao del Sur, PLD. Ang manalo si Fernando Po. We have an interesting discovery in the municipality of Isulan. Note the number of registered voters, 300. Actual voters, 300. And look now at GMA's total votes, 1,041. How did that happen? Isipin mo yon. 300 lang po yung botante doon sa lugar na yon. Di ba? 300 lang. Lahat yun nakaboto, pero ang boto na napunta kay Arroyo sa lugar na yun, 1,041. Malupit talaga ang pandaraya, di ba? Ang pinakamaliwanag na pandaraya, yung refleksyon ng election return doon sa certificate of canvas. Hello, Garci. Ma'am. Sadyang dinaya po lang yun. Sana wag naman ganun. Here is the total effect of Dagdag Bawas in Mindanao in favor of GMA. As a result of the tampering by Garciliano and his operators, GMA got what she wanted, a fabricated margin of 1,063,772. I, your name, Gloria Macapagal Arroyo, fulfill my duties as President of the Philippines, Reserve. Kahit high-tech, kahit hindi, basta yung mga namamahala, takot gumawa ng kasalanan, sir. Wala tayong magagawa, walang magkakadayaan eh. Sana maging pares lang para hindi magulo.
So mga kaibigan, ayan yung mga panahon na itong si Chis Escudero din, Oh. Oh, ayan yung mga panahong nangangampanya tong si FPJ, no? Oh. Katapusan! Oh. Actually, mga kaibigan, noong mga panahon na to, isa po ako sa nag-aakot ng rallyista o ng supporters The election para kay FPJ. is unquestionably, indisputably, and definitely Gloria Macapagal Arroyo. Pinanagutan ko ng lubusan ang aking mga ginawa at humingi ako ng tawad sa inyo sa lahat ng mabutihing mamamayan na nabawasan ang tiwala dahil sa mga pangyayaring ito. I am sorry. Kaya lang po parehas. Pag Ayan mga kaibigan, di ba? Ang panahon natin. Anyway, nangyayari pa rin naman yan hanggang ngayon mga kaibigan, di ba? Damdamin ng nakararami. Manhid, hindi ko matatanggap ang iyong sorry. Ayan mga panahon na yun. Sabi ni Rolando Antonio, sabi niya, ang maging maswerteng, Ito, sabi ni Rolando Antonio, kahit di ko gusto si Gloria, I don't think na magiging effective president si FPJ. Ako po kasi mga kaibigan, nung nagkaisip na ako, fast forward dito, naniniwala din akong medyo hindi ganun ka handa si FPJ sa panguluhan. Oo. Kasi artista na, kita naman natin, di ba, si Dolphy, sabi niya, anong gagawin ko pag nandyan ako? Di ba? So, sa akin lang, kung si FPJ naging presidente, baka more on social works. Pero pagdating sa economic, mukhang hindi niya forte ang economics. No, yun ang tingin ko doon. Pero kung sa social works, yan. Tingin ko doon siya magiging effective sa social works. Sa pagtulong doon sa mga mahihirap. Pero pagdating sa ekonomiya, wala akong maasahan. Be here today. And to the following also who supported the impeachment, Senator Joel Villanueva, Senator Cynthia Villar, Senator Sani Angara, Senator Alan Cayetano. I would also like to thank Senator Coco Pimentel, who at that time wasn't actually a legislator yet, but who gave me this book. Ito po nakalagay. Grace, so that you may know the details of what they did to your father. Good luck, more power. Coco, February 23, 2009. Anyway, mga kaibigan, but your sympathy and also, alam ko, JV, sinamahan mo si Papa. Jinggoy naman, kasama ka sa campaign kung ano ng mga pinagagawa mo, pero okay naman. Kinakapatid, mga kaibigan. Anyway, mga kaibigan,
Pagdating po dito sa ginawa ni Grace po, hindi ko rin malimutan mga kaibigan kung paano nagsimula ang lahat ng ating dinadanas ngayon. Ito po kasi mga kaibigan nagsimula mula nang hindi po nagbigay si Grace po ng daan, no, para ano sila ni Marrojas. 'Di ba? Yun po 'yun mga kaibigan. Noong panahon, mga kaibigan, noong 2016, inalok po ni Marrojas itong si Grace po na magkaisa tayo. Hindi po nagbigay si Grace po, mga kaibigan. So, alam niyo yun, for me, kung nagbigay sana si Grace po, kasi si Grace po, hindi siya bago lang siyang salta nun sa politika Pero, talagang isinugal niya talaga yung kinabukasan ng bansa. Yun po masasabi ko dito. Noong mga panahon na yon, bagong salta si Grace po sa Senado, hindi po siya nagparaya. Siya po yung naghati ng boto, mga kaibigan. Hinati niya yung boto noong panahon na yon. Hindi ko po nalilimutan ito. Si Grace po ang dahilan kung bakit nagkaganigan-ito tayo kay Duterte. Hindi ko naman siya, di ba? Kasi may kalayaan naman siya. Pero mga kaibigan, naging part si Grace po. Dahil kung pumayag lang sana siya na magsama sila ni Marrojas, sana hindi nanalo si Duterte. Di ba? Kung sana nag-giveaway siya kay Marrojas, hindi sana nanalo si Duterte. So, itong kanyang grandstanding, the way I see it, it is just a grandstanding. Di ba? Kasi ano pa magagawa? Gagamitin mo example ng pandaraya sa iyong ama. Hindi naman po nakakatulong yun. The solution that she thinks actually doesn't support yung sinasabi niyang reform. Hindi naman true reform yun preventing a vote buying. 'Di ba? Napakahirap yun kasi number one, mga kaibigan, is like attacking sino ba atakihin natin doon? The seller, 'di ba? Vote selling. Kasi tingnan nyo sa batas, kung gagawa ka ng batas, kapag may vote buying, technically may nagbebenta. So, sino ikukulong natin? Yung maliliit na tao. It's not an effective method Mga kaibigan, yun yung sinabi niya. Vote buying, vote selling, at saka yung premature campaigning. Those are not real solutions as a senator of the republic Di ba? Isipin mo mga kababayan, paano mo malulutas yung dayaan kung yun ang lulutasin mo? Dayaan po pinag-uusapan natin dito. Dapat ang gawin nitong si Grace po yung paano yung bidding na hindi ang COMELEC ang nasusunod. Katulad niyan, iisa ang bidder ng ating election systems. And usually, mga kaibigan, foreigner ang kinukuha nating supplier. 'Di ba? Hindi tayo naniniwala sa mga magagaling nating engineer sa Pilipinas. Tama? Mga kaibigan, ang dayaan nangyayari kapag namamanipula ang bilangan. Hindi po nangyayari ang dayaan lang, mga kaibigan, sa vote buying. Kasi pwedeng kinuha ng tao yung pera mo, binili mo yung boto niya, kinuha niya pera mo, pero hindi kanya iboboto. So, kaya for me, I'm sorry to say that this is just a grandstanding, though I don't like Gloria Arroyo as well. Ayoko rin kay Gloria Arroyo, but this is just another kind of grandstanding. Can you just imagine? Binanggit niya, kinakapatid niya sila, Jinggoy, si JB. Diba? Even Amy Marcos, pinasalamatan niya. So,
for me, mga kaibigan, I mean, wala naman tayo naasahan kay Grace po eh. Pag may mga important na mga issue na lipunan, nasaan si Grace po doon? Di ba? Kay Kibuloy, nasa, di ba? Wala. Hindi mo naman siya nakikita nyo ba siya? Pagdating sa issue ng pang-aabuso sa mga tao, samantalang sinusulong niya yung kapakanan daw ng karapatan ng mga Pilipino. But look at her. Nasaan siya pag issue Kibuloy? Tama. Nasaan siya pag mga malalaking mga babangga sa politika? Wala. Isa sa mga human rights victims ng AJK. Tahimik. Di ba? Pagkadating sa mga may titirahin siyang mga masasagasaan siya, wala siya doon, mga kaibigan. Di ba? And nagka-capitalize lang siya doon sa kasikatan ng tatay niya. Nagka-capitalize siya. Sabi ni Noel Francia, hindi rin pumirma sa formally si Grace po. Tingnan mo. Diba? Ayan o, sabi ni Noel Francia. Ayan o. Hindi rin pumirma sa formally si Grace po. Wala, mga kaibigan. So, paano natin to sasabihin natin na seryoso itong taong ito? Di ba? Although, sabi niya, hindi na ito grapping, hindi na siya, naghahabol para sa pamilya niya, sa tatay niya, parang ganun pa rin eh. Gusto niya lang, pinersonal niya si Gloria dito. Di ba? Pero at the end of the day, ano ba talagang nagawang tulong sa atin ni Grace po? Maliban doon sa pangarap niyang gusto niya maging presidente na sinuportahan siya ni Danding Cojuangco. Si Danding Cojuangco na crony ni Marcos. Sinira, mga kaibigan, nagpagamit. Diba? Ngayon, wala naman siya pakialam eh. Marcos na ulit eh. My friends, masarap ang buhay ni Grace. Kung ikaw ay supporter ni FPJ, di ba? Kung ikaw ay supporter ni FPJ, binoto mo yung anak ng idol mo. Pero, look at her now. Look at her, anong na-achieve niya? Di ba? Wala naman siya napigil. Kung ikaw, ordinaryong driver ka, di naman napigil ni Grace po yung protektahan yung mga driver sa kalsada, di ba? Di ba? Yung point ko dito. Kaya grandstanding ito na para sa akin, may value dahil pinakita niya kung paano nandaya si Gloria Arroyo. Di ba? Galing sa kanya yon. Galing sa kanya mismo. Pero siya mismo, mga kaibigan, ano bang nagawa niya? Diba? Ano ba nagawa ni Grace po? Wala siya nagawa, mga kaibigan. Ano na naitulong ni Grace po? Wala. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, anyway, magkakaiba tayo ng opinion. Malaya kayong ibahagi ang inyong sariling opinion dyan sa comment section, of course. And syempre naman, nagpapasalamat ako sa mga mag-share nitong ating video at syempre, magla-like at magsa-subscribe sa ating channel. Again, wala kang makuwang sustansya sa sinasabi ni Grace po. Ang dayaan po nangyayari sa bilangan. Ang dayaan po hindi nagiging basihan ang vote buying. Kasi ang mga tao ngayon mautak, pwedeng kunin pera, hindi kay boto. So ang dayaan po nangyayari sa bilangan. Kung interesado si Grace po, diyan po sa issue ng Pandaraya, suportahan niya yung call ng TN Trio. Mag-imbestiga siya. Imbestigahan nila yung COMELEC at saka yung nangyaring eleksyon noong 2022.
hindi niya gagawin yun. 'Di ba? Kasi ang interest lang niya, syempre, yung sa kaso ng tatay niya. Pero dun sa para sa totoong kapakanan ng mga Pilipino, tahimik si Grace po dyan. Hindi niya gagawin. Sabi nga ni Noel Francia, yung FOI, pinangako ni Grace po hanggang ngayon, wala. O, kita mo? Oo. Kaya, yan ang sinasabi ko. Grandstanding ito, I don't know kung anong sunod nitong balak, 'di ba? Sa kanyang political career. 'Di ba? Pinasalamatan niya yung mga ibang kandidato, therefore meron siyang, 'di ba? Baka may plano itong magpresidente ulit, mga kaibigan, sa 2028, and you know, it could spark a debate nga naman kung tatalakayin mo ito ngayong darating na eleksyon, and then mas maging maingay lalo ang pangalan niya sa mga darating pa ring eleksyon. So, yun. Diyan nyo po ngayon pagbasihan kung anong klaseng senador ang inyong mga iboboto next year. Sa nagsabi naman pong let's support PBBM, nako, hindi po kami bahala po kayo, 31 million naman po kayo. So, malaya na lang po kayo sumuporta. Kung totoong 31 million po kayo, edi malaya po kayo. Kami po kasi hindi kami naniniwala Hindi kami nagpauto sa 20 pesos na kilo ng bigas, magmumura presyo ng bilihin, mga windmill, mura kuryente, hindi di ba? Windmill, nuclear power plant, 'di ba? Yung mga Nutriban hanggang sa mga Taliano Gold, wala po kami pinaniwalaan doon lahat. Kaya pasensya na, we cannot agree with your call na suportahan si Marcos kasi on the other hand, lahat ng ginagawa niya ngayon ay ginagaya niya lang naman diyan kay galing yan lahat kay Aquino, yung kanyang ginagawang sinusundang pattern. Sabi ni David, alam namin kung anong ugali ni Grace po kasi nagtrabaho sa pamilya ni na FPJ yung kaibigan namin. Ayan. Yun nga po. At saka ampon nga po si Grace po ampon. Yung sinabi niya mismo, di ba? So anyway, may nagtanong sa akin kanina, last na sagot ko na lang to. Sabi niya, tama kung nag-giveaway, magiging maswerte kung magiging president. Ito, Sinoli maswerte kung ito. Sagutin kita dito. Kung naging president Sinoli, in case naging president si FPJ at namatay after few months, do you think Sinoli will be effective president? Not. At this point, no. Kung Sinoli ang nangyari noon, baka, di ba, na nasangkot to, kaya nagalit to kay Aquino dahil nalaman nung admin ni Aquino na Sinoli ay mayroong anomalya with Delphine Lee, nadawit siya doon sa pag-ibig scam, So, yun po yung noon. Anyway, that is just part of and piece of our history. Siguro, kung si FPJ ay nanalo at hindi si Gloria, baka hindi namatay si FPJ Sa tingin ko, hindi namatay si FPJ kung nanalo siya, kung siya naupo. Kaya namatay ito kasi sa sobrang kaiisip niya at sama ng loob siguro. Kaya namatay, napitulan ng ugat sa ulo. Ayan. So si Joe Fiel, pero maganda kung totoo mayroong nuclear power plant at windmill, mas mababa. Ako, pabor po ako sa solar system at saka sa windmill. Nuclear po, malaki po cost kapag na-damage po. Malaki po ang gastos. Malaki ang ating cost of investment kapag kabuhay na po ng tao ang pinag-uusapan. Kasi pag yan po ay nag-leak, mahirapan tayo. Malaki ang expenses. Tapos malaki pa yung tinataya natin. Sabi ni Helen, Lady Senator has no stand. Wala din ginawa si Noli Nobby. Yan, totoo naman po, walang ginawa. Jose Santa Maria, malay para beso. Hindi naman. Pwede ka namang mag-comment, pero yun nga lang, hindi mo kami makukumbinsi po. Pasensya na po kayo.
This listeners no stand. All she voted against Lima oust her as Blue Ribbon Chair siding Duterte's minion. Tama po kayo dyan. Anyway, maraming salamat po muli mga kaibigan. It's been 2.5 hours na tayo nagsasalita dito. Maraming salamat po sa walang umpay ninyong suporta. Mabuhay po kayo lahat. Magkita-kits po tayo hanggang sa susunod nating talakayan. Hanggang sa muli, bye for now. Paalam!